Mayroon ng doktor, sige, hika pa daw ng imong ulo kung masakitan ba ka pag-hikap. So, agay. Hika pa daw ng imong liog kung sakitan ba ka. Agay. Hika pa daw ng imong tiyan kung sakitan ba ka. Siyagit ang imong siya. Hika pa daw ng imong kuhan ka ng imong tiil. Siyagit ang imong siya. Agay. Mayroon ng doktor, ang imong sakit, ang imong tudlo. Tapi ang yayang tudlo, nang matagpuan niya, sakitan siya. Kung imong tanawang bitaw, sa panahon sa litawag Israelite sigsoon, usara ang hinungdan. Ngano nga ang katawan sa Israel, doon ay gitawag kahadlok, si Goliath riyon, ang hinungdan, ngano nga hadlok sila. No? Amen ba? So, minsay nga ito makuha dinhi, usahay, usara kabutang igsoon, ang depikto, but it can hurt the whole body. Amen ba? Sometimes one thing can be wrong, but it can hurt the rest of you. Di mo ni nahitabo sa istorya ni David at si Goliath Dixon. Matod pa 1 Samuel chapter 17 verse 24. An old man of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. Magampo ta, Lord, salamat kayo sa opportunity nga imong gihatag ni kanamo. Ang ako mapagampo, Lord, kuha ang langyaw namo nga hunang-huna karon aron tungod Lord, among masalud ang iyong pulong nga dili mahimong kawang Ginoo apan kini magaministeryo gayon sa among tagsa-tagsa kinabuhi. Dihugi ang lagad karon, abli ang salabutan in Jesus mighty name. Amen and amen. Kung imo tanawon sa verse 25 ni and the men of Israel said, have ye seen this man that is come up? Surely to defy Israel is he come up, and it shall be that the man who killeth him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free. Kung imo tanan sa verse 26, wala bitaw wa kay kadungog si David ba? Bingon siya, and David speak to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killeth this Philistine, and taketh away the reproach from Israel? So, rabitang yan, giklaro ba? Kung unsa mo mahitabo sa usa ka tawo nga makapatay nining mao nga higanti. So, sa diyan yan nadunggan nga mahimo niyang maasawa ang anak sa hari, o mahimo nga madato siya, no? Naay mga butang nga miabot diya siya nahuna igsoon. Kaya atong topic karon, what is your goal in life? Unsa magyoy kanang goal nimo diya sa imong kinabuhi igsoon? Sa diyan nahimo kang Kristohanon, unsa magyoy imong tumong? Unsa magyoy imong kabutonon? Nga sa diyan nahimo kang usa ka Kristohanon igsoon. So ikaw ako dapat nga doon natay goal nga dapat katungkuptan sa matag adlaw igsoon. Nga dili lang kutob diya sa atong nahuna, pero imo gyud nang pagabuhaton, amen ba? Imo gyud nang gahinan og panahon hangtod nga kanang imong goal sa kinabuhi, imong makabot igsoon. Kung gusto ka mahimong teacher, kung gusto ka mahimong engineer, kung gusto ka mahimong makeup artist, kinahanglan igsoon magpa-enroll ka o mo-eskwela jud ka igsoon. Unya ang goal nimo dili lang pagsugod kundi imo gyud nang pagatapuson. Amen ba niya? So unya during sa imong pag-eskwela igsoon, doon na kitawag struggle nga imong ma-experience. Doon na kitawag og temptation nga mabot diya sa imong kinabuhi igsoon. Doon ay panahon nga kapuyan ka, mabot kay imong pagka-diskurahe igsoon. Pero kung doon na kay goal sa imong kinabuhi, bigyan ka nga kanang tanan nga mubabag nga nakanimo, imong malampasan nga naman kay doon ang kay goal na gusto nimong kabuton ug mahitabo diha sa imong kinabuhi. Amen. Okay, moadto ta sa istorya sa mahitungod kang David ug kang Goliath. Dili panahon na ang amahan ni David nagsugo ngadto kang David paghatod og balon ngadto siya mga igsoon nga mao si Eliab, si Abinadab o si Shama. Mga sinaligan kini sa mga hari igsoon. Pero matod pa sa istorya, sa dito na siya sa gitawag og kanang
field igsoon, iyang nadunggan ang tingog ni Goliath. Nga tungod ni igsoon, ang tanan nga Israelites dahil na hadlok niya itong panahon na. Nga naman, doon kay ilang nakita nga dako kayong tao si Goliath, warrior siya, maskulado siya, champion siya sa Philistine igsoon, nga tungod din grabe hadluka sa gitawag og mga Israelites igsoon. Kung ato ning i-apply sa atong tasatag sa kinabuhi, doon na tayo mga giant nga atubangon na to sa matag adlaw igsoon. Doon ay problema nga atong atubangon. Doon ay mga gitawag og balatian nga mabuti sa atong kinabuhi igsoon. Unya, doon ay panahon nga urag nga pikhan ka diya sa lapianon nga mga bahin nga kumutan na ka sa imong bulsa igsoon, urag gamay kay imong bulsa sa diyan naanay sa gitawag og panginahanglan. Unya imo dai i-compare dayon ang imong kaugalingon diya sa mga higante igsoon. Nga tungod dinay mahadlo ka, mabalaka ka, maluya ka igsoon. Pero ingnon ko ikaw mintaknak sa buntagon. Ayaw kahadlok o ayaw kaluya. Nga naman, i-compare ang mga giant diha sa imong Dios. Amen ba? Namatod pa verse 24. When they saw Goliath, they trembled. Nangurog sila niya itong mga panahon na igsoon. Because a giant of the problem create an emotional diha sa imong kinabuhi. No? Makuyawan ng Diyos ka. Kinsa may ginikanan nga dili makuyawan kung ang iyang anak nasa balatian. Makuyawan yun tayo igsoon. Kinsa may dili makuyawan nga daghan kay kag bayro ron pagtanaw nimo sa imong bulsa wa kay kwarta. Makuyawan kay igsoon. No, mabalaka jud ka. Makaw na nga kinsa imong dulan niya nang mao nga panahon igsoon. So inana ang giant igsoon nga mohasamag nganis atong tasistag sa mga kinabi. So dili ato kalimtan nga ang Goliath will come in all shape igsoon. Pwede sa balatian, pwede sa financial nga mabahin, pwede sa membro sa imong balay, pwede igsoon diya sa inyong relasyon sa matag usa, pwede sa peace and order diya sa inyong dapit, o pwede usab kini gitawag unexpected circumstances igsoon nga mohasamag diha sa imong kinabuhi. So ang Goliath dili lalim kung imong atubangon. Amen ba? Kung imong tanan sa chapter 17, dining panahon na si Goliath naghagit sa gitawag katawan sa Israel. No? Siya kinsa may isog niyo diya nga magig-away nga ni kanako. Kung kinsay mapildi among himuong ulipod. Matag adlaw gina gikas usa ka adlaw hangtod sa 40 ka adlaw igsoon. Maurang tihuga ang ilang nadunggan ni atong panahon na. Di ba sa atong kinabuhi balik-balik man ang problema, no? Sipa kayo ang problema, sipa kayo ang balatian, sipa kayo panginahanglan, ya nga tungod dinhi makuyawan lang gyapon ka, bisan nasad ka nga do na kay Dios nga mo provide diha sa imong panginahanglan. Amen ba? Oy. Amen pa mo diha. So atong tanawon karon, how David faced Goliath. Unsa man gyud nakatuklod ni David nganong iyang atubangon kini mo nga Goliath igsoon. Nga matod pa verse 25. And the men of Israel said, have you seen this man that is come up surely to defy Israel? Is he come up, and it shall be that they who killed him, the king will enrich him with a great riches and will give him his daughter. Tingali pagkaduhog ni David ang nagsun ba? Wow! Instant millionaire. Ha? Wow! Mahimo kong son-in-law sa mga king. Ug lain mo yung yan na hinundan igsoon nga, uy, ipakaulawan man ang akong Dios nga akong gialagaran. Tanaw ro ha, unsa may work ni David? Usa kang magbalantay ra karniro, tik pasibsid sa matag adlaw igsoon. Matag adlaw iya matubang ang leon, matag adlaw iya matubang ang lobo igsoon. Nga mukaon diya sa iyang mga karniro. Muna yung trabaho igsoon. Luoy kayo yung trabaho. Pero nining panahon na, doon na siya nakitaan nga makapausap diya siyang kinabuhi.
nga mahimo siyang millionaire, mahimo siyang anak sa hari, o mahimo siya igsoon nga maka sumpo sa gitawag o pagbugal-bugal sa mga higante igsoon. Doon na siya goal ni atong panahona. Amen pa mo niya, no? So kinahanglan doon na gyud tay goal sa atong kinabuhi igsoon. So pagkaduwag sa mga igsoon nga si David mo'y nakig-away, werting sukunga nila. Sa dihang muhunat ka sa goal nga gusto ni mong kabuoton igsoon, ingnon kay ikaw, doon na gyoy manaway nimo. Amen. Mingon kita ko sa akong papag mama, kanang mo eskwela ko Bible school. Mingon ni isa na ko igsoon, ikaw, mo eskwela Bible school. Yan man, dahi ang iyang nakita nga ni kanako igsoon. Pero, kung ang Diyos na ibutawag, why makapugog igsoon. So, mingon niya igsoon, pagkatikalon ba ni mo David? Kami gani, nahadlo, gayon mi, nga will train me, gisaligan mis hari, unya ikaw patuga-tuga kag away niya ng mga higanti, dahil mo ka ba David, nga mismo ang hari mitago dito sa tigarian. Kaya nahadlok sa mga higanti nga ikaw pag yun, gawa ka train o dalang Boy Scout na lang. Ha? Ikaw mo atubang niya ng mga higanti. Mingos David, ako mo atubang, mingon siya sa verse 29. David said, what have I done? Is there not a cause? Wa ba di hinungdan ng ako pagkatubang sa mga higanti? No? Di ba ang nasunahunan David, wow, instant millionaire siya. Nasunahunan ni David, nga may mo siyang anak sa hari. Nasunahunan David, nga iyang sumpuon tong nagbugal-bugal. Diya siyang Diyos iksoon. So, kung imong tanan, primero mo tayo ngayon makita ni David, doon ay nakita ni David nga lahi sa nakita sa Israelites. No? David so different from others iksoon. Nga kung imong tanawang, ang katawan sa siya nagtanaw sa kataas sa maong nga higanti. Sa pagkahabog sa mga higanti, sa pagkamuskulado sa mga higanti iksoon. Sa pagkaisog sa mga dagway sa mga higanti. Pero si David, nagtanaw siya sa ubos sa higanti. Ngayon si David, hadlok mo anang walay tuli. Kuha ninyo? Kung sama ang atong tinanawan sa katawan sa Israelite igsoon, mahimong mahadlok yun ta. Pero kung mutanaw ta sa mas tinanawan ni David, ingnon kay ka igsoon, dili jud ka mahadlok. Amen ba? So, doon ay duha ka tinanawan dinhi. No, doon sa ka bata kanang dalagita na nagdula-dula siya ba? Nya sa nang nagdula-dula siya, kanang iyang contact lens nahulog. Kasi naigo tayo sa bula, hagbong. So iyang gipagita, bisgun sa niya pagita. No, wag din niya nakita igsoon. Nagpatabang siya mama, tabangi ko pangita sa akong contact lens kay lipis ba kay ito. Gamay ra gyud kay ito. So gipangita sa inahan igsoon. After tumas sa oras, iyang nakita sa inahan. Mingon ang anak nga, hala, dali na lagi nimo nakita. Giyon sa manimo, mingon kining mao nga kuan inahan. Ikaw nangita sa contact lens. Pero ako nakita sa $250 nga akong ipalit ko niya sa contact lens. Kuha ninyo? No? Sa atong kinabuhi, prihatag tinanawan. Prihatag gipangita sa matag adlaw igsoon. Ang nakita usab sa Israel, ang pagkadako sa higanti, apan ang nakita ni David igsoon, nga mahimo siyang son-in-law. Mahimo siyang anak sa mao nga hari o mahimo siyang millionaire niadtong panahon na. So, kung imo tanawon circumcision in the Old Testament, that's a sign of covenant. Muna kung dunay tao kaniadto nga matao no 8 days pa ila gyud na ipatuli ngano man covenant na igsuon no nga nahimo siyang anak sa Dios. Sa diyan maghimo ta kapitang sa diyan ang Dios maghimo covenant nga ni kanato nagpasabot ka na igsuon nga ande na dayon ta sa gitawag og protection sa atong Dios. Kuha ninyo? So, sa diyang maghimo ta covenant, sa diyang ang Dios naghimo covenant ngadto kang Abraham, sa diyang si Abraham mituman sa mao nga sugo sa Dios, ang tanang nga
promise ngadto sa Dios ngadto kang Abraham dahil mo nadawat ni Abraham igsoon. Ang butang nga gusto na ko ipasabot mo kini ba? Nga sa diyang doon natay relasyon Diyos under ta sa divine protection sa atong Dios. Under ta sa divine provision diha sa atong Dios igsoon. Amen ba? Sa diyang watubang ta unsa man nga higanti nga atong bangon igsoon, hinumdumi nga ikaw ako nakabaton og covenant sa atong Dios. Ang covenant is like an umbrella igsoon. Na bisag unsa ka kusog sa ulan, bisag unsa ka kusog sa bagyo, dili jud ka mahumod nga naman dunay covering nga umbrella igsoon diha sa imong kinabuhi. Ayaw kalimting ang yawa igsoon, walay covenant nga nahas Ginoo. It means ang yawa walay protection diha Dios igsoon. Pero ikaw karon natay covenant nga nas Ginoo, natay promise nga gihutang sa Dios kani sa atong kinabuhi igsoon. Og ingnon ikaw masaligon ta nga kung unsa may mga pagsulay nga moasumag sa atong kinabuhi igsoon, dili gyud ta maunsa nga naman under ta sa divine protection diha sa atong Dios. Ang nakita ni David lahi kaysa nakita sa katawan sa Israel. Murang si David pod lahi ang iyang gibuhat kaysa katawan sa Israel. Ang katawan sa Israel nanakot niya ato panahon na, pero si David igsoon mitindog at tubangan sa mao nga hari, sa mao nga higanti igsoon. So dinhi panahon na, murag ang mga tao yan sa ato ni ipatubang sa mao nga kwan, sa mao nga kanang hari. Kay atong tanawon kung unsa jud kaisog din mao nga tao, no? So yan mga panahon na gidala si David ngadto atubangan sa mao nga hari. Mingon ang hari, kinsa man ang mga bata, bata mabiadto si David ato panahon na. Mingon kining nagdala saka gusto daw siya mo fight sa mga higanti. Ang mga hari orag na di ko na yang kon ba. Ang iyang duha ka kanang ilay so ikaw makig-away ka sa mga higanti, wa ba ka nasayod nga kana warrior na sa Philistine? Ako gani nga usa ka tao nga warrior na hadlok gani, ikaw pa? Pero matod pa sa inspiration, naghimog testimony si David ngadto sa hari. Matod pa sa verse 34. And David said unto Saul, thy servant keep his father's sheep. And there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Namatod pa son nga to sa hari si David man siya nga sa dihang dunay leon nga moabot og bukaon sa akong karnero, akong pagagision ang bakba sa mga leon. Sa dihang dunay bear nga mo hasmag sa akong karnero, ako kining pagapatyon. So ang hari so na-convince sa testimony ni David niadtong panahon na. O mingon ang hari, o sige, makik-away makaka, sige, laga. So gipabutyo nga dahil ang trumpeta. So katong mga tingog, nag-assign kato na dunay warrior na gikan sa Israel nga buot mutindog against sa mga Goliath igsoon. Tanang Israelites sila tumapunahan gikan sa ng pagpanago ng gawas igsoon. Mismo ang iyang naigsoon niya itong mga higayon na igsoon, gikan silang pagtago, naglingling sa igsoon, kung kinsa gayon ang fight sa mga higante igsoon. Sa diyang ilang nakita ang iyang igsoon, binuntiyan sila ba? Tanawang tikalon, gara-gara giniron ba? Gara-gara ginitikalon na ba? No? Pero si David igsoon, grabe. Midasumag siya sa gitawag o higanti. Wala siya na, kami ito nagkukulukong bitang may mga tao nga kadang nasumugong pero magkukulukong ba. Pero si David, nagdagan siya padulong sa mga higanti. No? So nasa gamay pa ko, kadang hilig-hilig baksing-baksing bitaw. So ako pagkabaton, sa nang musumba ko, paspasan niyo na musumba ko, sa nang kapoy ko, undan ako kay kapo na kayo. Ang akong kontra, grabing sa kuwang, kay wak kabalos, kay biundan bandahin ko.
Nga naman, kay malupig mo ko, kay gikapoy na, wala naman kong hangin na itong panahon na. No? Paspas kayo. Nga naman, kay gusto na kong tumbahod, pero di man din matumba. Si David, nagdagan siya igsoon, niya itong higayuna. Nga naman, kay doon na siya gol diha sa iyang kinabuhi. So, dili na ang Israelite igsoon, nagdipinsa. Kung dili, upinsa na ang ilang gihimo ni atong panahon na. So, ang goal sa Kristohanon, doon na yun tayo pagabuhaton. Dili lang ta dili lang ta defensive igsoon, kung dili mahimutang offensive para sa atong mga kaaway. Matupad Matthew 16 verse 19. And I will give to you the key of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever you looses in earth shall be loosed in heaven. In other words, so, when you move, heaven will back you up. Tabangan kay son, gikan sa kahitasan. Kung kunan doon na kay buhaton karon, tabangan ka sa Dios nga kanang imong pagabuhaton, mahimong ma-successful igsoon. Amen ba? So dili makalihok ang Dios kung dili ka mismo ang mulihok primero. Kuha ninyo? Ayaw pag-ekspektar nga kanang imong higala makaduol nga nas Ginoo kung dili ikaw primero mo share sa pulong sa Ginoo ni anang imong higala. No? Una pa, tabangan ka sa Ginoo. Doon na bitay panahon nga si Pedro, mingon ang Diyos nga ka Pedro, kanang lakaw, panagat, pagbalik. Kung wa nanagat, pagbalik si Pedro, wala yun sila'y kuha niya itong panahon na. Pero sila mitungan siya sa pulong sa Ginoo, doon ay nakabot na daghang isda igsoon. Nga naman, kay mitungan si Pedro sa pulong sa atong Diyos. Kung wala pa miyatubang si David ngadto kang Goliath, dili niya mapili si Goliath ni atong panahon na igsoon. Kuha ninyo, no? Kinahanglan offensive ta aron to na makaginta sa gitawag o mga tao nga makaduol nga sa Ginoo. Katapusan, David loved God. Namatod pa sa verse 26. Who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of God? Kinsam ning tawhana, no, nga nagyaga-yaga sa sundalo sa buhi nga Dios. Kung doon na kay gugma sa usa ka tawo igsoon, kung hilabtan masuko jud ka. Kuha ninyo, doon na bitay ito lang yung istorya bitaw kaniya ito nga doon na yung sa lalaki yang nakasumbag siya tao ba nahibawan kini sa iyang trato siya hala. Buhat biya ito yung gihimo nga nanumbag ka sa tao. Ngayon siya nga, nganong di ba ko magsubat siya? Nganong na yung sa mga hinungdag na nung kanang imong isubat siya? Ingnan kong kukod na ang imong lawas hurag karabaw. Ngayon kining iyang trato, mo tatong gipatay. Nahawara. No? Pero nakasumbag siya, kaya saway ang iyang trato. Ingnan ikaw, bisag unsa ka, batig na ang imong trato, kung nahigugma ka, masuko, juga gilabtan. Bisag unsa ka maot sa atong anak, basta kay ang atong anak, so gilabtan, masuko, kita. Nga naman, nahigugma man ta. Amen ba? Si David, grabing sukuha, sa mao nga higanting suon, nga naman, isawad giyagayagan si Goliath, ang Diyos ni David. Munang purting sukuha ni David igsoon. Ha? Dapat iunanin ang atong gugma nganhas Ginoo. Kanabang niyo tell them, blow us apart. Naligid na itong buhat, digid na tugutan, ng Diyos may layo nga ni sa itong kinabuhi. Nga kamatayon ra igsoon ang makapahimulag nato sa atong pagpangalagab diha sa atong Dios. Hallelujah. Tanawa ro sa daan nagkanan atubang sa sigante. Dunay battle of words niya atong panahon na, no? Mingon si Juan, mingon ang mga gigante, ikaw nagdala-dala ka mo, kanang tirador, ha?
nagdadala mo kanang sampi, sa nga saklot. Unsa man ko? Ero. Ngayon siya, ikaw bitaw, dala-dala mo ka, dako kay taming, dako pa kay yung espada, napay nang dala-dala pala yung uban mo yun, dako pa kay kagkorma, dako pa kay kanang butang sa imong lawas ba? Pero ignore ikaw, kanang imong lawas, ako na ipakaon sa mga langgang naglupad-lupad. So, grabe, sukuan. Pila ba kay gayon? Nga, misamot ang imong kasuko, doon kay naghimo mong battle of words, labi na sa Facebook, mag-chat-chat mo, nag-away mo this traffic zone. Nga tuloy ni, musamot ang imong kasuko. So grabe yung sukuha si Ganti. Nagpanikad siya, kagamay ni mo, karoon niya ka. Ano ba? Pero si David Nixon, hangyan na, naaras David. No, David, kananar ka David. No, pag doon na si Ganti, yan, bibuyan mong saklot Nixon, naigo ang mga Ganti. Kung imo tanong, ang bato dili mo'y nakapatay sa mga higanti. Katong gilungguan nag-ulo ang maong higanti igsoon. Ang sword, tingnan kay kaigsoon, ang makapatay sa atong kaway, ang sword nga mao ang pulong sa Ginoo. Amen ba? Muna nga, kinahanglan magkupot gitas pulong sa Ginoo. Nga naman kay mao nay ato kinigiban para makatubang kita sa gitaw ug yawa igsoon nga ni sa atong tasitag sa ka mga kinabuhi. Ang pangutana ba? Si David, iyan nakuha ang iyang goal. Nga mahimo siyang son-in-law, mahimo siyang millionaire, o mahimo siyang igsoon nga warrior sa mga dapit. Pero ang imong goal ba? Unsa man po imong goal? Nga nahimo kang Kristohanon. Unsa may imong goal sa diyan nahimo kang membro sa music team? Unsa may imong goal sa diyan mo nadunggan ang pulong sa Ginoo? Unsa may imong goal para sa imong pamilya igsoon? Nasayad ko nga doon na tayo taksa-taksa ka mga goal igsoon. Gapo na mutala ko sa mga people, unsa may inyong goal? No, ang sabi mo siya nga, gusto na ako akong lola madala diya sa Ginoo. Gusto na ako makahuman sa pag-eskwela kay para makataba ko sa akong pamilya. Usara gyud ako nakita nga nindot kay tubag si Brother Rogeros. Meron siya akong goal, no, nga mo grow ko spiritually. Mga akong goal nga makahuman ko sa akong pag-eskwela. Gana siya goal so. Kung mahimong makabot na niya, kung di niya buhian ang paglantaw sa goal, yes, siya kinabuhi. Manindog kinatanan. Hallelujah.